Nasa atin na pong StreamYard si Manila Mayor Isko Moreno. Yorme, magandang umaga po sa inyo. Ay, Manong Ted, magandang umaga po sa inyo at kay DJ Chacha at sa lahat ng ating mga nanonood, mga staff diyan. Opo, ito po magandang si Chacha. Go, Nako Cha. po, mas nakakaganda ng umaga na kasama natin si Yorme ngayon. Thank you Yorme. Alam namin busy po kayo sa mga trabaho niyo po dyan sa Maynila. Pero ito nga, Mayor, naglabas po kayo recently ng pahayag, ang panawagan niyo po, ilipat na lang sa local government units ito pong operasyon, maging yung maintenance ng mga flood control systems din po natin. Sinasabi niyo po kasi, palpak yung ilang national agencies, halimbawa na lang, yung DPWH, at madalas, naapektuhan ng political interference. Gusto po naming mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective, ano. Maaring may papalpak din mga mayor o maaring merong magiging epektibong mayor, pero ang katulad kasi kapag ka sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Kapag ka pumalpak ng alkalde, sigurado yun. 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. They'll be out of office. So yung accountability, hindi na magkakaroon ng turuan dahil kailangan maging mabisa yung local chief executive. In this case kasi sa atin ngayon, DJ Chacha at saka Manong Ted, mapapansin mo Manong Ted, maraming kang tinuturong ahensya, di ba? Bukod sa sarili mo, tinuturo mo yung ibang ahensya. Hindi ngayon malaman ng tao, sino ba talaga kailangan naming papanagutin o sino ba talaga dapat na tumutugon. Kasi parang naging wardi-wardi yung hati-hati ng obligasyon na sa taong bayan. Kaya sabi ko, bakit hindi once and for all yung magpapagawa ang national government ng mga pumping station, dahil sigurado naman tayo next week uulan, next month uulan, next year uulan at may magbabaha at may babagyo. O mano ba naman na halimbawa dinownload nila sa local government, at least isa lang ang mananagot, yung alkalde. Kapag ang pumping station na pinagawa under his watch, under his leadership, ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, Manong Ted, no, DJ Chacha, yung Sunog Apog, 7 taon na na ginagawa. Hindi ngayon malaman sino ba talaga ang dapat na papanagutin sa taong bayan. Kasi nangyayari, maituturo dyan, maring ahensya ng gobyerno. O baka naman Manong Ted, DJ Chacha, may mga politikong nakikialam sa proyekto ng mga ganito na wala naman direct or executive power. Like for example, maintenance, regular na pagkukumpuni. Those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Hindi na ibig sabihin na susundin nila. Pero ako, at least yung taong bayan, may singilin. Kumbaga Pag tinanong mo ngayon, ikaw DJ Chacha, taga-Tondo ka. Opo. Halimbawa, bumahado sa Yangko, sa Moriones. Pwede mo ba sabi, oy chairman, napakawalang yan mo naman. Bakit nagkaganito tong ating barangay? Hindi. Bakit? Hindi ka rin sigurado eh. Si chairman ba talaga may kasalanan? O si konsehal? O si mayor? Nalilito tuloy ang tao. Saka, yes. Nalilito po ang tao. So, ang rason kung bakit nyo nga po ito iminumungkahi, sabi nyo nga po, suggestion lang naman, depende sa kanila kung susundin nila. Kasi ang gusto nyo, pag naghanap ang tao, sino ang dapat sisihin, yung responsibilidad na kay mayor. Parang ganon. Parang sa ganoon, mapapanatag ang tao. Then they can choose their leaders effectively, no? Yung effective leaders. Pagka talagang talipandas yung leader,
O di papalitan ng utaw yun. Ngayon, wala mapapalitan ng tao. In fact, I'm very happy when the President mentioned in the SONA, no? Yung the last part, talagang medyo nakita ko yung frustration ni Presidente at saka yung gigil niya na once and for all matuldukan na itong mga pakikialam ng mga politiko sa flood control project. Pagka po ba nilipat sa pangangalaga ng LGU o kaya yung flood control projects kina Mayor, mawawala na po ba yung sinasabi niyong pakikialam or political interference? Ay, siyempre po, dahil yung executive power, and as a mayor naman po yan, yung mga, halimbawa, let's just say, maaring may ilan na congressman na pinagagawa ng presidente. Remember, the president mentioned in the last SONA last year na gagawin yung flood control. Maaring totoo na siya. Pinadala niya ang pera o salapi ng taong bayan sa isang ahensya ng gobyerno. Mhm. Yung ahensya naman ng gobyerno, pagagawa base sa pag-aaral niya, base sa kinakailangan ng pamayanan, no, na kailangan gawa ng flood control. Sasabihin ng congressman na yun, ay teka, oy, ano yan? Ba't nyo pinagagawa yan? Sa distrito ko yan. Ba't hindi kayo dumadaan sa akin? Ayun na. Doon na magkakaleche-leche yun. Mm-mm. Dahil minsan mas matalino pa yung congressman kaysa doon sa ininyero. Mas matalino pa si Congressman sa ininyero, ha. Pero sige, Mayor, sabi niyo po kanina masaya kayo dun sa sinabi ng Pangulo sa nakaraang SONA. Gusto niya nga po ng accountability dito sa sinasabi niya na mga posibleng nagbubulsa nitong mga infra projects natin. Pero baka naman po kasi pag nilipat sa LGU, yun po bang korupsyon mawawala o malilipat lang din po sa LGU? Posible pa rin yun, no? Na may mga talipandas din na local chief executive. Di ba? Pero kasi, ang kaibahan kasi nun, pwede kagad sipain ng taong bayan. May direct na pananagutan. Tingnan nyo po ngayon. Halimbawa po, no? Let's just say, nagbaha ngayon. Let's just say, nagbaha. Bukas may halalan. No? Makapaniningil kagad ang taong bayan. Doon sa leader na makati ang kamay. O kaya hindi ginampanan ang kanyang tungkulin. Then I'll put now the same situation, may baha ngayon, bukas halalan, the same scenario, pero nandoon pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Walang magagawa ang taong bayan kasi politicians can make excuses. Hindi akin yan. Okay, Kita mo, hindi mo napansin yung isang congressman, Manong Ted, nung in-interview, sabi niya, wala akong alam dyan. DPWH yan eh. Kawawan DPWH, siya naman ang nasisi. Pero sa totoong tama yung sinabi ni Presidente, huwag na tayo magbulahan. Alam naman namin na nakikialam kayo dyan. So ito ho, ilatag natin to sa konteksto ho ni Mayor, no? Kung ibibigay mo nga sa LGU yung full responsibility ng proyekto, yung funding ibibigay mo sa kanila, sila dapat at the end of the day ang accountable. So kapag despite the funding, sa mga proyekto nagbabaha, aakuin dapat ng mayor yung responsibility dito at mangangatwiran siya kung bakit, no? Kasi kung sa congressman, maaring sa panahon ng kampanya sabihin na ako naghanap ng pera para dyan, pero kapag nagbaha na, ay wala akong kinalaman dyan kasi DPWH ang implementing agency. Ganun po, Mayor? Opo. Maaring ang para mawala ang duda naman sa korupsyon, sa sa mga alkalde, tama naman yung isang punto ni DJ Chacha na gawin ninyo, implement nyo, tumatakbo na. Kami na mag-maintain. Sa amin na yung maintenance at poder ng pangangalaga noong It's either that way, no? Or ibigay nila yung full responsibility. Yes. Ngayon kasi, tama po kayo, Manong Ted. Ako nakita ko isang interview. Awang-awa ako sa DPWH kasi nung bandang huli, beri mo 4 na bagong deep pumping station sa Maynila. Ang tagal na. Noong pinagagawa, alam naman natin pinakikialaman ni Congressman, nung hindi na tumatakbo, nung in-interview, wala akong alam dyan. DPWH yan. Kawawan DPWH.
mas kawawa ang taong bayan. Saan district Bakit? yon, Mayor? Distrito po yun, yung in-interview na congressman na yun. Sino Itong congressman doon sa Susunog Apog. District 2? Si Valeriano po. Okay. So, yan ba'y sunog apo? Opo, yung Sunog Apog. Okay. Yung sunog apog na yan, Mayor, yung funding po nung 7 taon nang ginagawa, yan ba'y funding sa flood control projects under DPWH o ito ay bahagi ng Metro Manila Flood Management Project na inutang natin? Ay, hindi ko po alam kung saan ang funding, pero ito Mhm. po ang funding. It started 2018. Tama naman po si Congressman Valeriano. Mhm. Hindi pa siya congressman ito. Kaso po, 2019, congressman na siya. No? Mhm. Hanggang ngayon po, June 23, 2025, hindi pa gumagana. Ay nabot po na 774 million. So, Isang kalsada lang ito. opo, ang implementing agency po, DPWH. DPWH po. Okay. Sige. So, willing ba kayo makipagtulungan ngayon? Kasi, di ba yan ang mga gusto nating maimbestigahan? Yan ang tinutukoy ni Presidente ng ganyang uri ng mga Exactly po. proyekto? Opo. Ito yun, I think, dito nag-init ang ulo ni Presidente. Di ba? Tingnan niyo po, kung kayo po lalagay sa sitwasyon ni Presidente. Manong Ted, pinadala mo yung pera. Binigyan mo ng pondo. Pinai-implement mo because you want to put an end to the problem. Ikaw naman panatag, 1 year thereafter, hindi gumagana. Talagang magpapanting din naman ang tenga mo kahit paano. Di ba? Sino ang district engineer? Hindi ko po kilala yung mga yan. Mhm. Ano po yan? Mga DPWH po yan. Okay, sige. So, ganito po. Maliban sa DPWH, doon naman sa papel ng MMDA, isa rin po sa complaint na ating pong naririnig nga, ang MMDA may sariling project din. And then ang MMDA, kapag nagbababahan, ang sinisisi, yung nagtatapon ng basura, yung bumabara po sa kanilang pumping station. Ano pong take nyo? Dapat back ang LGU na kayo na rin para talagang hindi na pwede mga twiran din po ang sino man. Kasi ang MMDA din po, mahilig din magturo. Basta po ganito, katulad niyan, no? We have 71 pumping station in Metro Manila. At yan, nasa creek na pangangalaga naman ng MMDA. Out of 71, 24. It's the same thing. Yung sa MMDA, tumatakbo yung pumping station. Gaganituin ko lang, no, Manong Ted. Pagagawa ng DPWH, pag gumagana na, ibibigay na at tatanganan na ng MMDA. Kasi yung mga creek, under sa pangangalaga nila. Mhm. So, after ipagawa, ipapatangan sa ibang ahensya ng gobyerno. Yung lokal na gobyerno, Mhm. walang kinalaman sa pagpapagawa, sa Mhm. pagmimintena. Mhm. Kaya ang mangyayari, Mhm. pag may basura, may baha na puno yung mga creek, ang laging masisisi ay ahensya ng gobyerno or taong bayan. Kaya nangyayari, kaya sabi ko, kaya nga sinasuggest ko, bakit ba hindi na lang ibigay sa mga lokal na pamahalaan? Opo. Total, may direct mandate kami Yes, opo. at saka may accountability kami. Opo. Mayor, sa Maynila, ilan ang pumping stations na nandyan sa inyo? Out of 71, nasa MMDA, under sa management ng MMDA sa Metro Manila, kami po 24. So 24 po ang nasa sa inyo. Yan 24... Kami ni Malabon ang malaki. Opo. Manila at Malabon 17. Other than that, barya na. Opo. Sa 24 na iyan, gumagana po lahat sa inyo? Opo, itong mga pumping station ng MMD, gumagana naman. Yung mga bagong pinagawa, ang apat, Sunog Apog Pumping Station, Estero de Abad Pumping Station, Remedios Pumping Station, Padre Paura Pumping Station. Kaya kung napapansin nyo, bakit nagbabaha doon sa pinupuntahan ko lagi na lugar nung kasagsagan ng bagyo, yung Top Avenue, Ermita Malate, because hindi po gumagana yung mga pumping station. Ano ang mga dahilan ng hindi gumagana? Walang power up. Brand new, hindi naka-power up. Brand new, unusable.
brand new defective. Ano yung defective? Gumawa ng bahagi ng katawan ng pasilidad, nung nilagay yung makina, ayun, hindi match. magkasya-kasya. Opo, hindi match. Ayun, hindi, Opo. hindi match. Opo. Oo. Mayor, kasama yata yan. Basahin, bigyan namin kayo ng kopya nung Metro Manila Flood Management Project Phase 1 report ng World Bank, no? Kasama yan doon po sa kanilang findings. I think ito rin po yung funded ng $500 million na inutang natin 2017, and 7 years po ang in the making, na extend ng 2 years, so 9 years na po in the making ito. Opo, Yan po yan. katulad nga po Yan ito. po yan. Opo, sinasabi nga na ilan po sa mga findings nga ng auditors ay gumawa ka ng isang pumping station, pero yung kinakabit mo na yung makina, hindi match. Hindi siya Tama Opo, po. opo, ito po yun. Saan po ito banda? Ayan po yung sa may sunog apog. Okay, sige. So, ito po kaninyo pinakialaman ng kongresista? Yan po minsan pa nga ho, pagka sinasabi nila, ito, pagawain bayan natin. Sabi naman daw niya, hindi. Hindi raw siya nakikialam. Yun po ang sabi niya. Opo. Kukunin po namin po ang kanyang panig po sa isyong ito. Ngayon, Mayor, ito bang iniisip po ninyo ay ideal sa buong Pilipinas na concept? Meaning, kasi kayo po, you're speaking for Manila, no? Ito ho ba'y effective kaninyo sa buong Pilipinas na kaya? Na baka ho naman pakinggan kayo ni Presidente at makanya pong maipanukala sa ating mga kagalang-galang at pinagpipitagan ng miyembro ng Kongreso? Hindi ko po masisigurado sa inyo kung effective. Pero isa lang po sigurado ako, may mananagot sa taong bayan na mga politiko. Yun yung point ko. At sigurado naman ako, whoever knows their geography, whoever knows their constituency, whoever knows their people, it's the local government chief executive. Yung problema ng kalsada at yung paulit-ulit na problema ng mga ilog, ng mga creek, riverside, and so, laging governor and mayor. Because yan ang laging nasa locality. Opo, kumbaga din po nga, no, para ho yung para wala ng turuan. Opo, pati sa issue po ng corruption, no? Yung pondo, kayo po, ito ho ba from the funding sa ida-download sa inyo, kayo magpapabid, kayo ang magbabantay hanggang sa matapos para wala na pong usapin pa ng sino mang sisisihin kundi yung mayor? Pwede. Kung wala naman silang tiwala sa mga mayor, baka katulad din kami ng mga ilang congressman, no, na talipandas. O di gawin nila, yung pondo nasa kanila, ipagawa nila. Tapos ibigay sa amin ng maintenance and operation. Kasi Manong Ted, para everybody happy. Joke lang po. Hindi. Yung sa amin kasi minsan, halimbawa, walang utaw yung pumping station. Nowhere to be found yung kanilang tao. How can you operate that in the midst of what do you call this, aberya? Pero preferably para isa na lang ang iyohoyo, isa na lang ang mananagot, isa na lang ang pupugutan ng ulo ng taong bayan, let the local chief executive manage, operate, and build it. Opo, kasi nga mahirap din kung pauubaya sa inyo, Mayor. Kasi si Mayor, makakatwiran din. Substandard yung pinagawa ang dami mong katwiran kapag pinaubaya na lang sa'yo. Di ba? Hindi, mas maganda yung ikaw magpapagawa, ikaw magpapatayo, ikaw lahat magbibid. Ikaw na lahat. Para yung sole responsibility nasa kay iyo lang. Yorme. Di ba? Para gumulong ang ulo mo sa taong bayan kapag kapalpak yung pinagawa mo. Can you imagine one pumping station would take about 2018, 2025. So 7 years hindi pagawa. Magkano yung cost? 800 million? 774 million. Baka kulang pa yung pera. Hindi ko po alam, hindi po ako ininyero Isang pumping station lang yan? Yung sunog apog lang po yan? Yan po yung nakalagay rito sa data. Oo. Baka kulang pa sa pondo, Mayor. Kaya hindi matapos-tapos. O di alisin na natin ng mali siya sa ating isipan. Kung kulang sa pondo, di sana dagdagan na nila para matapos na, para magamit ng taong bayan. Kaya you could imagine na Manong Ted,
parang dagat-dagatan yung Opo. sunog apog nung nakaraang Mm. Pag-uulan. bagyo Opo, o last opo. week pag-ulan. Opo, sige. Okay, marami po dito ano ho, ang may reaksyon nga dito sa inyong panukala, no? Ang iba po nagsasabi nga, oo nga naman. Opo, I mean, para ho yung accountability, isa lang. And then sabi naman ng iba, paano si Eddie? Sino si Oo. Eddie? Di kami, di sila. Tama naman yan, no? We must put doubt on every suggestion. Maganda naman yan, no? At least nagkakaroon tayo ng mga way para paano ba iwasan niya mga pag-aabuso sa pondo ng gobyerno. Kaya lang ito kasi ang kagandahan lang, Manong Ted, mananagot talaga yung local chief executive. May sisingilin ng taong bayan. Taon-taon na yan, biri mo, Manong Ted. Elementary pa lang ako, lumalangoy na tayo sa baha hanggang ngayon. Pero mapasin mo, walang nanagot. Pasinin nyo lang, Manong Ted. Walang nanagot. Baka estudyante pa kayo sa Maynila, Manong Ted. Baha na dyan. Tama. Sa Loton po, lumalangoy na kami dyan 1974 pa lang. 1974 pa lang. Opo, dyan sa City Hall sa Manila. Opo. Hanggang tuhod na ho ang baha dyan dati habang kami papasok sa Intramuros. Opo, pero kahiyang nyo yata yung nangkutis nyo ang baha, no, Mayor? Kung kayo lumalangoy. Okay. Hiyang ka daw sa baha, Mayor. Kahiyang nangkutis nyo yung baha. Oo. Okay. Mas naging mestizo may pahabol na. Oo. May pahabol na. Hiyang ako sa burak. Oo. Mayor. Opo. Oo, ito tanong ko na rin kasi dami rin po nasa comment section itong nagpalutang ulit ng issue na ito. Meron po kayong pinagiba na barangay hall dyan sa may Santa Cruz, Manila. Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba dahil walang permit at parang nakaharang, tama po ba, sa sidewalk ng isang eskwelahan. Mayor, gano'n nakatagal, nakatayo yung pinagiba po ninyo na barangay hall at kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Iyon po, dala nang nagrereklamo sa akin yung nung kasagsagan ng kampanya. Hindi ko naman alam, dati kasi nung mayor ako, wala naman yun. 3 taon ako nawala. Nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. Di nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko. Masyasya ka naman talaga. Ibigay mo gate ng eskwelahan. Tinayuan ng 4 na palapag. Alam mo ang lapad. Anong lapad, Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa. Nasa bangketa. Ayun. Tapos, nag-alkal din ako. Salamat sa Diyos. Sabi ko doon sa engineer, sabi ko, tingnan nyo nga, may building permit ba yan? And so on and so forth. Kasi, roads, alleys, and boulevards, by space, no, Manong Ted, is beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga magulang. May building permit ba? Wala. Yun, dinuro ko agad. Yun nga po. Hindi ba meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag. At saka yung city engineer? Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. All of a sudden. Sandali lang. Hindi naman po yan pwedeng maitayo sa loob lamang ng overnight, di ba? Exactly. Kaya ngayon, sabi ko, basta durugin nyo yan, hanapin ninyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong. Yung particular na barangay na yan. Mayor, alam niyo ho, klaro po yan na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yes. So, may criminal liability po ang mga taong gobyerno na may kagagawan yan. Yes. So, yes. Ano pong ating aasahan, Mayor? Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint. Then, sila po ay sinisiyasat po ngayon na mapapanagot. Kasi sila mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginasta? Saan galing ang pondo para maipatayo yan? Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yun?
Joel Chua po. Ay, hindi namin natanong kanina, no? Oo Di ba, nga, baka sa sayang. Monday matanong namin siya. So, Mayor, si Congressman ba saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan galing? Magkano ang ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan kung pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginastos silang pera. Pero 4 na palapag, yung nipis ng bangketa, siyang nipis ng Building. building. Okay, sige po. So, nagiba na po ito, totally, Mayor. Ay ano po, nasa poste na po kami. Eh di gumagasta ka pa rin dyan sa paggiba na lang yan. Siyempre, ngabirin mo yung araw-araw doon, minamaso yun, yung mga building na yan. Okay. Mayor, Nakakapanghinayang pero bawal eh. Ano Yes. gagawin natin? Mayor, Congressman ng Maynila si Joel Chua, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total, congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinag-iba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila akong makita. Okay, Hindi sige, po sige. ako kagiliw-giliw sa kanila. Opo. Pero kayo ba'y sumulat sa kanila formally ang Office of Mayor to advise the good congressman? I don't want to accuse them. We want to find out who funded it, who implemented it, Opo. and who is the real recipient officially. Yung barangay Kasi chairman ayokong lumabas na para bang sinasabi nila, Oo. katulad yung sinabi nung isang congressman sa DOS, namumulitika nung sinasabi ko noong kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng baha, sabi ko, Okay. hindi po tumatakbo yung pumping station. Sumagot kagad yung congressman. Sabi niya, namumulitika ako, o buti na lamang, nag-show na si Presidente. Si Presidente mo mismo nagsabi na palpak Okay. yung inyong pumping station o flood control project. Okay, sige. Last na Sige. lang, Mayor, kasi baka Sure. next time di natin siya makausap. Oo. Yung tungkol po dun sa investigasyon sa basura, tuloy-tuloy po ba? Ano na pong update doon? Ay awa ng Diyos, ay nagno-normalize na po kami. Nakukuha na po yung basura. Ngayon naman, meron kaming isang nakita na ginagawa kaming tapunan ng mga ilang individual na galing sa ibang bayan. Yung pala nung araw, about a year ago, no? May nangongontrata mga private car or vehicles, kukunin yung basura doon sa isang syudad, itatapon doon sa Happy Land, sa kanto ng Kapulong, sa Kaarten. Kahapon nahuli namin, nakakulong na po ngayon. So yun ang mga binabantayan namin. Kasi dati nakakalat ang basura. Siguro kala ng mga ibang taga Metro Manila, pwede na kami tambakan ng basura. But we will make sure that these things are in order. Okay. Nakakulong na po. In fact, TV5 yata yung nakita kong nagbalita. Okay, sige po. So kami makikibalita po, Mayor, sa mga pangyayari dyan po sa inyong lungsod. At in fairness naman, ang amin din pong kukunin po yung panig ng dalawang Opo. congressman po na inyo po nabanggit. Salamat, Yorme. Opo. Thank you, Manong Ted. Thank you sa inyo, DJ Chacha, at sa ating mga manonood. Salamat Magandang po. umaga po. Thank you.